Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga Ibanyans. Kayo po ay nanonood sa ating palatuntunan, Kapihan sa Sanggunian over Iba Maabig Ka. Ako po ang inyong mga lingkod, ako Secretary Noli Basul. Siyempre kasama natin ang ating mga katropa dito sa ating napakagandang studio, no? Ang ating mga miyembro ng Sanggunian, 13 Sanggunian. Unahin natin ang ating suki, ang regular nating kasama, SB Reydag Villamin. Good morning po, Sec. Good morning po sa lahat po ng ating mga kababayan sa bayan ng Iba. At samahan niyo po kami muli sa isang oras ng talakayan at serbisyo publiko para po sa bayan po ng Iba. Muli ito po ang inyong lingkod, SB Reydag Villamin Jr. Ayan, at syempre, ang punong barangay ng Amungan. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. At ako po ay bumabati siyempre sa ating buting Mayor Irene Moniquez Binan, sa ating buting Vice Mayor John Ballesteros, at sa lahat po ng ating mga kasama na hindi pa natin nakasama ngayon. At siyempre, kaya among batiin ko siyempre ang aking mga kasama punong barangay dito sa bayan ng Iba at ang aking mga taga-Amungan. Ayan, Fly High Amungan, good morning po. Ayan, at syempre ang ating panauhin, no? Suki rin nating guest. Ating panauhin mula sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, no? Ang ating ILDRIM Officer, Sir Glenn Bueno. Welcome to the program, Sir Glenn. Magandang umaga po, Sec, at magandang umaga po sa ating Mga gwapo na lang, sabi mo mga gwapo. mga gwapo ng SB. Kulang ng dalawa. Oo, wala eh. Oo nga. At sa mga nakikinig at nanonood po. Ayun, nakakabilib talaga, Sir Glenn, ano? Kasi nga, tampang disaster talaga eh. Ibig sabihin, pag tinawagan mo, darating. Pero kasi tayo man naimbitahan talagang, hindi naman dahil hindi natin, kundi may mga may mga prior commitment. Pero si Sir Glenn, wala pa tayong imbitasyon na hindi nagre-responde sa atin. Laging nakaresponde sa atin, Sir Glenn, no? Nakakatanggi lang yan sa mga okasyon. No? Birthday, yan. Oo. Ayan. Hindi mo na nakalimutan. Ayan. Siyempre po, pasasarapin ho natin ang ating kwentuhan no dito kapag dumating na yung kape. Meron na ba? Mayroon na. O, ayan, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon at mga nanonood sa 105 nakikinig sa 105.7 radyo natin, no? Sa mga liblib na lugar dito na abot ng ating himpilan, at sa lahat po ng mga viewers po natin, no? Sa ating Facebook page ng LGU Iba. Magandang umaga po sa tama po. Kami po ay regular ninyong napapanood, napapakinggan sa ating palatuntunan, ang Kapihan sa Sanggunian over Iba Maabig Ka. Ito pong ating palatuntunan, mga kapenalig, ay mapakikinggan hindi lamang sa Kapihan sa Sanggunian, kundi sa Sabado rin po sa Iba Maabig Ka. Kaya yung ating mga maabig na mga listeners po natin dyan ay wag ho kayong aalis at patuloy na subaybayan ng ating palatuntunan. Ngayon po, nagtatakaw siguro kayo kung bakit ang panauhin po natin ngayon ay si Sir Glenn Bueno mula sa disaster, ano? Kasi ang pag-uusapan ho natin ngayon ay may kinalaman paano ba ang pagpigil ng disaster o kaya trahedya. Sabi niya, aywan ko kung natatandaan ko pa, may mga doon eh. May mga nagtanong, ano bang pagkakaiba ng trahedya, catastrophe at saka disaster? Aywan ko kung natatandaan, pero ibabalik ko lang sa mamaya pagka maabutan ko. Kasi may pagkakaiba raw yan eh. What is the difference between disaster, catastrophe at saka tragedy? Mukha namang iisa lang yun. Ano? Pero ang pinakamagandang sagot dyan, Sec, yung sagot mo eh. Naalala ko pa yung sagot mo dyan. Nga, pero hindi ko matandaan na ngayon eh. Babalik ko lang. No? Ang yata, kapag, sabi nga, kapag, ano ba yun? Kapag nabuntis mo ang girlfriend mo, Disaster. ayun, ang tawag yun eh, disaster. No? Hindi pa. Hindi pa ba yun? May sinabi ka dati. O pag nabuntis mo ang girlfriend mo, ang tawag nun ay, ano ba muna? Catastrophe ba? Alin bang pinakamataas yan? Disaster ang dulo eh, no? O ang tawag daw diyan ay trahedya pag nabuntis mo ang oo. Tapos pag sabay na nanganak ang girlfriend mo at saka asawa mo sa isang ospital, yun ang catastrophe. Disaster. Oo, disaster yun. Pero pag nalaman ni Mrs. mo na mayroong kang anak sa labas, yun ang
catastrophe. Ang tindi talaga nun, ano? Oo nga, pero lahat po yun ay kailangan mapigilan, no? Ang kinakailangan, no? Ngayon ang una natin pag-uusapan, no? Alam naman na ng ating mga kababayan, yung talagang nationwide pinag-uusapan ngayon, ano? Yung nangyaring shooting incident doon sa Tacloban na parang sinasabi nila, parang nakakatakot yata kasi itong mga pangyayaring ito ay nangyayari lamang doon sa Amerika, doon sa lugar natin, Kap. Mass Diba? shooting. Oo, yung mga, di ba sa lugar natin sa US kasi galing taga doon kami. Ayan. Ngayon, napakinggan ninyo mga kapinalig, mga kaibigan, yung naibalita kanina ng ating newscaster, si Aljon, na ang ating kasama ritong SB member, ang presidente ng Liga ng Mar, ay nagpahayag ng pagkabahala. Siguro, siya muna ang ating tatanungin dito sa na ito equally important kasi na mapag-usapan din natin kasi ang pinag-uusapan dito ay buhay, no? Kung doon sa shooting incident ay buhay ng mga kabataan, dito naman buhay ng halos lahat, no? Na anumang edad. Kaya gusto nating magkwento muna, no? Si SB Richard Redondo at talagang sa kanyang privilege speech ay talagang nakikita mo yung kanyang passion para mapag-usapan ng mga bagay na ito. Kap, kwentuhan mo nga kami, bakit ano ba yung mga report na nakarating sa'yo? Kasi ang naibalita natin, mayroong 15, no, na sa buong lalawigan na insidente na mga nagpapatiwakal. Muli magandang umaga. Tama po kayo dyan, Sec. No? Nakakabahala na talaga yung bilang na nabigay sa ating informasyon mula po sa ating kapulisan. Nung ako po ay natawagan ng isang araw, ang sabi sa akin nga, Kap, sabi niya ganon, napakarami ng insidente. Higit sa lahat sa lugar mo. Dahil sa buong lalawigan ng Zambales, 15 ang nakatala na suicide incidents. 7 diyan ay sa bayan ng Iba at yung 5 sa Barangay Amungan at 2 sa Lipay Dingin. So isa ito doon sa tinitingnan natin ngayon kaya dinala natin ito sa plenaryo para sa kalaman ng ating mga kasama na bigyan na ng pansin din ito. Sa totoo lamang mga kasama, ang bayan ng Iba ay hindi nagkulang pagdating sa prevention program. Yung mga mental awareness, sa panahon ng pagbibigay po ng ating butihing mayor ng mga subsidiya at saka mga assistance sa lahat ng area sa estudyante, sa senior citizen, binabanggit natin ang issue ng mental awareness. Pero gusto natin sana ngayon mas bigyan ng diin at focus talaga itong mga nangyayaring insidente regarding din sa suicide. No po? Ang sa akin hindi na doon sa prevention ang gusto nating mapag-usapan ngayon kung mamarapatin ninyo. Ang sa akin lamang ay mabigyan ng tamang aral o informasyon ang ating mga kababayan kung ano ang immediate actions na gagawin. Hindi dapat kasi iasa sa barangay, sa kapulisan o halimbawa sa Eldream ang mga nangyayaring insidente. Ito involved ang lahat dito, Sek. Kasama, no? Ang kapitbahay, magulang, kapatid, guro. Lahat tayo ay involved sa mga ganitong klaseng insidente. Sa halimbawa, ang tinitingnan kasi natin dito, Sek, kapag nakita natin yung isang tao na nakabitin, ano yung unang gagawin? Yun dapat ang mabigyan sana ng tamang informasyon. Kasi ang unang tendency niyan, matatakot ka eh. Matatakot ka. Hindi mo alam kung kinakailangan mo na ba siyang ibaba mula sa kanyang pagkakabitin o baka mamaya kailangan kasi ng investigasyon. Baka ito ay uri ng isang krimen. Foul play. O may foul play. Kaya ito sana yung baka makakuha tayo ng mga bagong informasyon na kung ano talaga yung dapat gawin. Yung kaalaman. Yung kaalaman. Kasi importante yun dahil sabi nga natin, halimbawa, mayroong nabalita, kagaya ng sinasabi nyo, na nung isang gabi ba yun? Nung mga 3 days ago na. 3 days ago 3 na days. mayroong naibalita na mayroong uli anong tawag yan? Nagbuwis ng buhay, parang gano'n na lang yata. Oo. Nag-suicide. Nagkitil ng buhay. Siyempre, ang barangay ang unang rumesponde niyan. Hindi ba? Tama Ang po. responde. So, Actually, hindi pa unang nagre-responde. Yung kapitbahay. ay kapitbahay. Kaya ang sinasabi natin dito, hindi lamang ito pambarangay. Ito ay para sa lahat. Kasi kung ikaw yung pinakamalapit doon sa lugar na pinangyarihan, kailangan sana may alam kung ano ang dapat gawin. Okay.
Kap, sabi mo nga, kayo ay nababahala na, no? 5 doon sa mga 7 na naitala na mga nagkitil ng buhay ay galing Amungan. Ano ba yan? Nangyari ba yan simula January hanggang yung huling Sa ibinaba po, Ano yan? Buwan-buwan ba merong nangyayari o paano? hindi ko siguro. Basta kung ito ay merong buwan-buwan. 5. Basta mula po nung Enero sa taong ito hanggang kasalukuyan, 5 ang sa Barangay Amungan. Barangay Amungan. In the span of 1 year. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Halos 6 months pa lang mahigit. 6 months pa Kalahating lang. taon pa lang tayo. Ang edad nito ay nagre-range ng mga ilang taon. Yung huli na nag-commit ng suicide is 27 years old. Oh, And- 27 years And old. take note yata, Sek, lahat is puro lalaki. Puro lalaki Puro yung lalaki. limang yan. Yung limang Isa may yan. hina ang loob ng mga So, lalaki. ibig sabihin, ang lalaki talaga ang punong-puno ng ng emosyon. mga mga emosyon. bigatin sa buhay. Oo. Kasi nagagawa mo rin to. Siguro, Parang isang pas- dahilan yung hirap na ng buhay. Sa Parang pagkakataon. pasan mo ang Isa daigdig. lamang yun. Parang pasan mo ang daigdig. Parang ganun pa. Oo. Actually, Di ba si Sige. Sharon Cuneta lang yung may pelikulang pasan mo ang daigdig? Di ba may sinend ako doon Oo. sa GC natin yung bakit nagkukumit ng ganong Mm. pangyayari yung isang tao. Karamihan sa study talaga puro lalaki dahil tayo mga kalalakihan sanay tayo na brusko tayo na hindi natin pinapakita kung ano yung emosyon natin na hanggat sa parang- kaya nating kimkimin kung hanggat sa kaya nating tiisin na walang maapektuhan na ibang tao ay kinikimkim natin. Kaya Hindi based on na the- ilalabas. na hindi na ilalabas. So, Dahil hindi tayo expressive. Ano? Yes, dahil Yun. lalaki nga tayo. Oo Naging nga. customs na natin mga lalaki again yung matatag. So normal lang pala na yung babae talagang masalita. Yes. Kasi kung ang lalaki hindi masalita. Oo. So normal na sa babae na kung yari ang misis natin ay talagang tinatalakan tayo, normal lang yon. Mm. Kasi nga, sabi nga natin tayo hindi masalita. So ang masalita, yung misis talaga. So nailalabas nila. Yes. Nailalabas nila. Kasi tayo nga, dahil nga issue ng gender, ano yan, di ba? Oo. Pag lalaki ka, masculine eh. Masculine daw. Oo. Kaya kung ang isang lalaki medyo masalita, medyo may problema. Oo. At Di ba? Sek talaga, hindi lang yun study yun internationally. Hindi sa international. At saka totoo yun, ayon sa pag-aaral, bago natin kausapin si Sir Glenn, no? Ayon sa pag-aaral, ang minimum words daw pala ng mga babae sa isang araw, minimum words is 6,000. 6,000 minimum words sa isang araw. Ang maximum words ng lalaki sa isang araw naman ay 4,000. Maximum na yun. Ibig sabihin yung maximum natin, hindi pa katapat ng minimum words ng ng babae. babae. So, ako, naintindihan ko na ngayon kung si misis ko ay nagsasalita pa, yung matutulog na lang ba? Siguro nararanasan nyo yan, di ba? Matutulog na lang kayong mag-asawa, may mga sasabihin pa si Commander. Di ba minsan may time na parang naiinis tayo. Pero yung pala, hindi pa kumukota si Mrs. So, kaya ngayon, hindi na ako masyadong, sa ngayon, hindi na ako masyadong, dati nag-aasar din ako. Pero dahil sa sinabi ni SB Raydag, at saka yung nabasa ko, no? Kaya hindi na ako masyadong, nahayaan ko na lang. Pero napakaganda rin pala yung nailalabas. Nailalabas mo. Okay. Kanina balikan natin. Ang pagkabahala ni Capridondo ay doon sa yung hindi doon sa dami of course nakakaano yan. Pero doon sa dahil sa talagang ito ay nangyayari, ano yung maaring gawin ng unang na makakakita o makakabalita doon sa nagpatiwakal. Kasi in comes in intervention naman Sek, ang ating LGU talagang sabi nga ng ABC na every program or every event ng ating LGU ay merong portion doon na nagsasabi in comes in mental health awareness. O yung integration Hindi ng mga- nagkulang ang parang ating Hindi bayan. nagkulang. Oo. And even Sa sa prevention national natin, may programs. ganun. May mga programs tayo sa Mhm. government na Yan, ganun. ayun ang maganda na Yeah. sinasabi natin na sa lahat ng mga public gatherings ay integrated doon yung mga talk about mental awareness. No? Kasi Yun ang ganda nowadays, nun. we are very sensitive Sek sa Mm. lahat ng bagay. Hindi gaya, hindi ko naman sinaano dati. Okay lang yan, iyak mo lang yan, pagbata ka, o tayo ka lang. Pero ngayon kasi iba na habang tumatagal, nagbabago yung environment Oo, ng dahil yan sa sinasabi nilang malaki talagang factor yung information highway na tinatawag. Sweg, balikan ko lamang para mas ma-focus din tayo doon sa talagang nais ko sanang Yes. maipaalam sa ating mga kababayan.
Kadalasan ang binabanggit nga natin dahil ang barangay ang first responder. Oo. Ang nagiging issue kasi dito, kapag naitawag sa barangay, pagdating natin dyan, syempre nakabitin na. Nangihinayang kasi tayo dun sa mga oras, minuto, sa pagkakataon na yung kapitbahay pa lamang o kung sino man yun nasa paligid, kaibigan o kapamilya, kapag nakita nila, sana kung informed ang lahat, educate ang lahat, alam na kung ano ang gagawin. Sabihin, may Kasi wastong- normal naman. Yung may wastong kaalaman. May wastong kaalaman. Kasi di ba pag nalulunod, pag inahon natin, normally ang alam na natin, CPR. i-CPR natin. Ito sana yung maging malinaw din sa lahat na kapag nakita, Anong gagawin? minsan kasi, halimbawa wala ka namang cellphone na Mm. dala, hindi mo agad maitatawag sa anumang Kasi ahensya. natataranta ka na. Natataranta ka. O baka wala kang load sa pagkakataon pa na yon. Ang laki nung oras na mawawala, yung minuto, napaka-importante. Yun sana yung mahinga natin yung ating bisita ngayon, si Sir Glenn, na may kaalaman pagdating sa mga pagre-rescue o pagre-respond ng mga ganyan pong klaseng insidente. Kasi may mga ilang beses na rin akong nakatawag kay Sir Glenn. Mabilis ang action eh. Di ba? Kaya lang, syempre, ang nakalulungkot, ang mahaba na yung minuto na lumipas. Oo. Na lumipas. Lalo na Kaya- pag malayo ang lugar, di ba, kuya? Lalo na kapag malayo. Siyempre, it Nung- will nung- took how many minutes bago makapunta yung responder doon eh? Yes, kasi siguro yung pangatlo na insidente, parang nasa Purok 12. Ang layo. Ang layo nito. Mm-mm. Yung kung tawagin natin sa Chocolate, sa Bangon Bumon, talagang may maayos talagang kalsada. Pero after doon, talagang Rough road na. rough road na eh. Siguro kung mula sa barangay hanggang papunta doon sa lugar, kung ang magiging sasakyan lamang ng barangay o magre-responde ay kulong-kulong o pagpalagay natin yung sasakyan na ipinagkaloob sa ating Travis. buting governor o yung Travis, it will take at least siguro minimum of 10 to 15 minutes doon sa lugar mahaba na na yun. binanggit ko, Mahaba na yung yun. nakaraan. Kaya sayang yung mga minuto na yung tumawag man lang sana o yung kapamilya, kung na-educate, ito yung gagawin mo. Pag nakita mo, ibaba mo na agad o kung ano man. Kaya yun yung gusto natin sana Yun ang gusto marinig. nating gusto nating Linawin. itanong kay kasi Kay Sir Glenn. pagsalitain na natin siya ngayon kasi siguro mayroon naman siyang karanasan na ang opisina niya ay nagresponde sa ganitong mga kaso. Sir Glenn. Good morning po ulit. No? Yung regarding po dun sa nababanggit po ni Kap na ano yung unang gagawin nung Nakakita. nakakita. Siyempre po, pag halimbawang naka-witness ka nga, pag ano na lang po natin dun sa nakabitin, yung nagbigti. Oo. Problema pag wala kang load. Kaya nga po, ang sa amin is kalimitan ang gamit namin para walang problema sa tawag, si radio. Yun po. Pero dahil pagpalagay na nating hindi pa yung barangay yung unang nakakita, yung kapitbahay lang niya, dahil siya po yung unang taong nandoon. Yung pinakamalapit. Sa ano po kasi, pag sa ICS, kung sino yung unang nandoon, siya ang IC. Ano ba yung ICS? Incident Command System po. Okay. Siya ang IC. Mhm. Diba, grupo po halimbawa natin 3, posibleng ikaw yung mag-IC Kap, tapos yung kasama mo ang magiging katulong mo na kung ako po yung tatanungin na, di ba, nakita natin, nakabitin. Nakabitin. Kung ako po, bilang nakakita una, ibababa ko yun. Hindi ko na muna siguro isipin yung baka May investigation. may binigti, yung may ginawang ano. So laging isipin mo Yung buhay mo na buhay ng pa tao. yung tao. buhay mo na. So hindi mo isipin na baka ito patay na. Ay isip buhay pa. Kasi hindi ka naman aalis doon second. Ikaw pa rin naman yung Nandoon yung ano natin, baka maagapan pa. baka Parang ganun. maagapan. Sigurado naman may investigation pa rin na gagawin yung ating Mm-mm. kapulisan. Kasama ka pa rin naman Yes, sa may yes, yes, investigahan oo. sa kasakali. So Tatanungin pagdating ka mo nakita, baba mo na kaagad. kunyari, si kapitbahay lang, isa lang niya, na mayroon siyang kapasidad na ibaba. ibaba, ano ang dapat niyang gagawin? Ang ano po kasi dyan is kung wala ng pulso, wala ng breathing, kailangan may CPR. So halimbawa naibaba na. So kailangan number 1, kunyari ako, syempre, lalo na kung kapamilya mo, hindi ba? Ang tendency mo talagang anuhin yan, di ba? Kasi di ba minsan may naabutan, yung kapamilya, halimbawa, kuya, pagdating ng bahay, nakita niya yung ano niya,
yung kapatid niya nakabitin. So, ang tendency niyan, di ba, hindi na mag-iisip kung ano, Ibababa ibababa mo, yan. Oo. So, Kahit pagkatapos naman- may ibaba, Yun po, magkanta ka ng CPR kasi CPR. check mo kung may pulso pa. okay. Kung wala, kailangan may CPR talaga. Ang problema ka lang po kasi natin dito sa mga nakikita nating nagbibigti, hindi natin alam kung ano nakatagal. Mhm. Ay, tanong ako kay Kuya Richard. Doon sa 5 insidente na nangyari sa Barangay Amungan, lahat yon by hanging. Hangin. Hanging, yes, Hanging. So yes. common na Suicide. yung platform na ginagamit nila is kasi ang hirap kasi sabihin na Pangit kasing sabing common. hindi, I mean kasi Yan, para sa talaga. akin kasi parang ang bigat or parang ayoko kasing sabihin yung letter S word na suicide kasi parang ano lang. Ang ano lang is yung yung madalas na Madalas. gamitin or gawin nung mga nagko-commit ng ganong insidente Yung ngayon. is by hanging. Common method. Common method, method, yes, oo. that's the right term. Meron kasi sa klase ng suicide, yung nagbaril. Kaya uminom ng uminom ng lason. maraming Yes, gamot, yes, naglasgas. yes. Oo. Pero dito sa Amungan, yung binanggit natin na pagbibigti ay By hanging. by hanging So, talaga. kung 5. ang kaso ay by hanging, ang sinasabi natin dito, ang ating immediate action is talaga Ibaba siya. Ibaba Oo. talaga kung kaya natin, no? Ang issue nga dyan na binabanggit natin na nagiging agam-agam doon sa mga nakakakita, baka mamaya, katulad yung isang insidente sa Purok 13, ang nakakita dyan yung mga bypassers lang eh. Okay. Mga onlookers. O ganun. yung mga naglalakad lang Lang, kasi medyo yung pinangyarihan ay bukas yung parang walang bubong. So sa puno, Hindi nakatali. bahay, Hindi sa loob ng bahay. So siyempre, yung naglalakad na yun, nung nakita niya yun, siyempre, ang tendency nun, hindi niya alam kung pag ibinaba niya, baka mamaya kasi, Madami pag siya. binaba mo, baka akala nung mga Lalong- nakakita, lalong- ikaw yata ang Oo. dahilan na binigti mo eh. Oo. Minsan siguro, yun yung mga Yun na nag-worry. Na At baka saka- ma-involve siya sa crime kung Oo. sakaling may Kung sakali. At yun nga, Oo. yun nga ang gusto nating linawin kasi siyempre nga pag yung sitwasyon nun halimbawa wala yung kasama sa walang kasama sa bahay. Pero Mm-mm. siguro naman yung ito kunyari may tumawag ng responde. Dumating sila Sir Glenn. Nandun Yes. naman yung Oo. Oh, pero yun nga yung sinasabi ni Sir ni SB Richard, paano yung nasa puno, biglang may dumaan doon. Ano talaga siyempre yung may batas diyan Ano talaga ang doon? Wala bang criminal liability yung o paano kaya? Ang criminal liability naman, Sec, is kung ikaw talaga yung napatunayan Oo. nag- Pero kung ikaw ay pumatay doon. nag-ano lang Pero kung ikaw ay nagmagandang loob lang naman. Correct naman. Although, sabi nga nila Instinct meron- talaga, instinct Oo. Kasi kung ang iisipin ko halimbawa, yung makakasuhan ako, di Hindi mo sana talaga pala, mariligtas. di Oo. sana pala pag may nadadaanan kaming disgrasya na hindi naman na ako naka-duty, hindi ko na Okay. pinakikialaman. So dapat talaga instinct ko. Kung ano yung sa tingin mong baka itong gagawin ko ay makapagsasalba pa. Baka ng buhay. makapagsalba pa. Oo. Ito, dugtong-dugtong na ito, Sec, no, yung Okay. pinag-uusapan natin. Ang unang binanggit kanina, siyempre, ang tendency, ibaba. Which is ako, ganun din ang nangyayari, Oo. ginagawa ko. Kapag dumating ako doon, nandoon yung mga, ibaba na yan. Yun yung talagang gusto mo at ang gawin. Pangalawa, sinasabi ni Sir Glenn, check mo kung may pulse, okay, kung wala talaga, isi-CPR. After ba nun, halimbawa tatawag ng ambulansya? Opo. Mas maganda po kung ambulansya. Anong mauuna? Police, ambulansya? Ambulansya. Ambulansya. Kasi Yan buhay ang ang magandang pinag-usapan pag-usapan ngayon. Oo. Ang ambulansya, pagdating ng ambulansya at ang assessment nila, nakalawit na ang dila, Patay na. pag Wala nang buhay, wala nang buhay. Mm. Ano ang role talaga ng ambulansya natin? Kayo po, na may ambulansya po tayo ngayon dito sa Eldream. Kahit po kasi sa amin Kap, Mm. nasubukan mo naman na siguro na kahit patay dinadala namin. Kahit naman na yung pangit yatang sabihin, yung labas na yung niya. Yung Talagang medyo as in, wala nang sign of life. Oo. Or Medyo totally lumabas na damaged na yung... lumabas na yung pasintabi sa deteriorated. nagmemerienda lumabas na yung parang utak, Opo. parang ganun. Parang nung nakaraan sa San Agustin. Hindi ko Yung- man yan isasakay sa ambulansya namin. Ang pinapadala ko is yung pick up. Kasi may cadaver bag naman. Pero kung halimbawa yung last natin, di ba yung At kayo ba ang nagbigti sa- nag-responde doon sa San Agustin? Sir Glenn? Okay. Tapos yung nakaraan natin, di ba yung
Yung sa tapat ng Bakasyunan. Sa Di Purok ba, Uno. yun, Sa Purok nakita mo Uno. naman, sinakay namin sa Ambo. Yes. Kahit may dala akong pick up. Ah, dinala pa rin sa hospital dahil baka sakali na. Ang tingin ko ang kakulangan natin sa ngayon, although ginagawa naman po namin ng paraan nila ma'am, nila Mm. Mayora, is yung nga po yung nabanggit dati na yung nung privilege speech mo, kap na nurse, tapos ako po, Mm. kung hindi ako nagkakamali, nag mag-ano kami, magpo-purchase kami ng AED. Mhm. Yung ididikit mo na lang yung mag-electric shock. Alam mo, Mm. kasama yun sa ano ko sa Sa mga i-ano natin, opo, i-acquire, ngayon, opo, i-acquire i-acquire natin. natin. Kasi talagang yun ang kinakailangan. Okay. So maliwanag yung sinasabi niya na ang ILDRIM hindi nila tinitingnan kung buhay o patay na. Basta kung kailangan pang itakbo sa hospital, Dinadala po talaga. dinadala. Pero kung meron nga nabanggit ka kaya nga 'di ba, kaya nga sabi ko magandang pag-usapan natin sa ating kapihan kasi sabi mo may mga protocol yung ibang mga may ambulansya, mga driver na pag nakita nilang parang wala ng buhay, ayaw na nilang dalhin. Paano Isa ba yun sa talaga nagiging concern natin at nakakabahala din naman. Mm. Lalo tigit sa lahat kapag may mga aksidente sa kalsada Mm. na alam naman natin na visibly siguro ma-assess mo talaga wala ng buhay. Mm. Pero gaya nga ng binabanggit natin, may Mm. himala eh. Meron Yun tayong na nga, buhay yun na na nga, Diyos yun na na nga, yun na nga, maaaring oo. magbigay pa ng pagkakataon. Opo, oo. Ang sa akin lamang ganito, sa experience natin, Mm. halimbawa 2 o 3 yung nandoon, Mm. tama lamang kung may ambulansya dumating, mas unahin yung alam mo talagang Oo, mabubuhay. oo. Pero ang point ko nung nagkaroon tayo ng privilege speech, Sec, halimbawa, iisa lamang naman Mm. yung naaksidente. Mm. Wala nang iba. Mm. Dumating ang ambulansya. At sa assess mo, walang buhay. Mm. Wala nang buhay dahil dugo, lumabas yung maraming dugo. Okay. Ang sa akin lamang, bakit hindi pa dalhin Sa paggamutan. sa pagamutan? Baka mamaya, may buhay pa. Mm. Kasi ang tatanungin natin doon sa nagresponde, buhay pa ba? Patay na ba? Mm. Pag sinabi, Kap, hindi kami ang pwede mag-declare. Hindi mo pala ma-declare na patay na. Mm. Bakit So- hindi mo So dalhin? hindi conclusive 'yun na hindi mo pwedeng sabihin patay na 'yan. Tama. Oo. Siguro sa Kasi ibang hindi bansa, Mm. may mga doktor na kasama ang lahat Okay. ng responde. Mm. Pero ang sa akin lamang, kung wala namang doktor Mm. na magsasabi na ito ay patay na, Mm. bitbitin o dalhin po, bigyan ng Oo. pagkakataon. Wag Kasi- bitbitin ka pa, wag bitbitin ha. Oo, kasi kung Wag ako, dalhin. at kadalasan yung pamilya nandoon na sa Oo, lugar oo, eh. Oo. Ano mararamdaman Yes. Ibig sabihin ng kapamilya na ayaw mong dalhin sa ospital dahil ang parang sinasabi mo lumalabas patay siya na. parang lumalabas, hinayaan na lang. Tama. Tama, di ba? O, Pero ipalitan natin ang lugar. Oo. Ikaw, Mm. anak mo yung nandoon sa sitwasyon na yon. Mm. Ay, walang Magdadalawang isip ka Oo kaya nga, na ikaw mismo. bigyan ng Oo. pagkakataon na dalhin? Kung ayaw dalhin ng ambulansya, ako magtatakbo. Di ba? Sa totoo lang, Oo. nire-respeto natin kung may mga protocols. Mm. Pero siguro may mga kasabihan nga tayo. Common sense din gamitin. Gamitin din yon. Oo. Pangalawa, in every rules, there's an Yeah, exception. Okay. Ang batas nga, naamyendahan eh. Oo. Para kung ano yung nakikita natin, Makabubuti mas para sa makabubuti. sa tao. Piliin Ang batas ay natin. ginawa hindi para mang-agrabyado, kundi para makatulong. Yun talaga ang ng batas. Correct po. Pero yun, binabanggit natin na punta tayo dun sa aksidente. Pero dito, linawin lang natin na, kunyari, dinatnan nila Sir Glenn ng ating disaster, yung nagpatikwakal. Regardless kung talagang patay na o hindi, ang ginagawa nyo, dinadala pa rin sa ospital. Yes po, dinadala namin. Ayun, yun, napakalinaw nun. Napakalinaw nun. Pero ito, Sir Glenn, dahil siyempre kayo ang sanay, kayo ang expert yan eh. Halimbawa, siyempre nakita ng kagaya sa akin, nakita ko mayroong, ako yung nagkataon nandoon. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko kasi, kunyari, mataas. Di ba? Ano bang tamang pamamaraan ng pagbaba? Paano yung pagtanggal ng ano bang, may mga ginagawa ba kayo? O Kung anong- medyo mataas po, sir, mahihirapan talaga yung Mm, isang tao. oo. Kasi kailangan niyang iangat Iangat yun. Iangat Oo. yung taong nagbigti para yung hindi na Malusin yung- So kailangan ba diyan yung may hanap ka ng tungtungan
yung Pwede paa po. niya, Pwede po. o Pwede hanap, ring alalayan mo siya kung mag-isa ka lang. Lagay mo sa balikat mo. ganun. Ano mo siya, iangat para mag-loosen yun. O yung Tapos ano. tawag ka ng tulong. At least maluwag. may luluwag ng Para luluwag lang. O kasi importante yun kasi baka yung mismong nakakita, hindi rin alam ang gagawin eh. Dahil una, sabi nyo nga, mataas masyado, wala kang kasama. So talagang lahat ng, ang sinasabi ko rito, ang pinakamabilis na paraan, maghanap ka agad ng lamesa, na pwedeng pagpatungan ng ano, o kaya talagang ganun, para ikaw rin mismo umangat ka din. Opo. Hindi ba? Mm-mm. Kasi habang ano yun, habang bumibigat yun, sumisikip eh. Sumisikip yun. O, Kaya okay. pinakamagandang gawin po doon, kung talagang wala kang kasama, iangat mo siya kahit ang mahawakan mo lang yung paa, aangat naman yung kahit ganyan lang. Tapos sumigaw ka na kung meron. Tapos sumigaw ka. Okay. Hanap ka na, hingi ka ng tulong. Oo. Pero may binabanggit si Cap Richard eh. Yung ibang ginagamit daw, yung kable eh. Talagang mas maano yun eh. Actually, nung Oo. nakaraan, ang ginamit dyan yung electrical Oo. electric Na wire. minsan na Yung talagang Mahigpit talaga yun. babaon. Hindi siya Madulas yun, ordinaryong, madulas yung- oo, hindi siya ordinaryong lubid lamang na Mhm. madaling kalasin. Ito talagang medyo nahirapan Mhm. dahil kakailanganin mo halos ng plies talaga. Putulin mo na yung ano. Mhm. Oo. Puputulin na tapos habang inaano kasi talagang nakaano eh. Hindi ko alam Hindi mo kung yung paano mga talaga makakatas. nagawa. Desidido talaga ang Mm. mga iba na So mag-suicide. dapat linawin natin na nagpakamatay man yan, nagpatiwakal, kapag nakita natin, obligasyon pa rin natin bilang tao na talagang gawin ng paraan kung na siya ay magkaroon pa ng ano. Baka may chance pang mabuhay. Kaya nga itong usapin na ito, kuya, naka-focus lamang talaga ang akin pong Doon sa protocol. sa protocol. Kapag, hindi lamang kasi ito duty ng barangay, mm, ng LDRIM, ng kapulisan. Ito ay responsibilidad na rin. Concern na rin Ng ng buong bawat komunidad. isa, ng buong komunidad, komunidad. pamilya, kapitbahay. Na kapag nakita nila, ano yung una at dapat nilang gawin. Ma-educate ang lahat. Magbigay ng guidelines. Ito ang unang gagawin. mm, Para at least sa susunod na wag naman sana mangyari, pero sa mga senaryo na mayroon pong mga ganitong klaseng insidente, maalam ang bawat isa. Okay. Doon naman tayo doon sa hindi pa nagpapatiwakal. Halimbawa, kagaya ng binanggit mo na alam ng nanay na magpapatiwakal yung anak, itong huli. Mm. Ano ang dapat magandang gawin, Sir Glenn, para mapigilan? Halimbawa, yung sa buong pamilya, may tendency na yung gustong magkitil ng buhay, nandoon na yung nakikitaan na. Ano ang pinakamagandang paraan para mapigilan ito? Depende po yung isasagot ko sa Sitwasyon. tao. Oo, sa tao. Kung yung tao po kasi, baka mamaya violente naman. Mhm. Gusto ko sanang sabihin itawag niyo sa amin. Mas Mm. maganda yata itawag sa PNP. Mhm. Pero one time po nakapag-responde kami ng ganun, ay tawag po kasi sa amin Okay. ah, na may magpapakamatay Mhm. ah, sa dagat. Mhm. Maglulunod. Maglulunod. Mm. Yun yung huling tawag niya sa pinsan. Mhm. Ang ginawa po namin is pinuntahan namin. Nasa barangay po siya yun. Mhm. Pinuntahan namin Okay. yung tiyahin doon Mhm. sa barangay. Mhm. Then, tinanong ko yung huling whereabouts ng bata, kung ano yung huling sinabi. Nasa tabing dagat daw. Saan po sa tabing dagat? Hindi niya nabanggit. Pero dahil yung lugar na yun is alam kong may malapit na Mhm. dagat, Mhm. sinabihan ko yung barangay na saka na i-blatter, Mhm. unahin muna natin yung buhay. Mhm. Okay. Kasi na-blatter mo yan, pagdating natin doon, nalunod na Oo wala nga. na rin. Ayun, yun ang ginagawa nga ng iba nating mga kababayan eh. Sa halip na tumulong eh. Video muna, di ba? O dapat So, makinig tayo kay Sir Glenn. Wala na muna yung mga social media posting wala na. na muna po. Unahin muna natin maisalba ang buhay. Minsan Yung po, kasi no, sek, nauuna pa yung posting kaysa doon sa nagtawag ng pulis eh. yung po Oo. nakuha namin yung For, buhay. for tulong eh. Bago siya ano yun eh, bago po siya So yan sa hindi violente yan. Opo, Yung ano po yun? Girl, dalagita. Gadalagita. Okay. So walang problema kapag hindi violente. Pag hindi Pwede kayong magresponde pero pag medyo may pagka-violente na yung may tendency, suicidal tendency na tao, kailangan pulis na. Opo. Mm. Pero Parang- kalimitan naman po kasi pag ganyan ang tumatawag sa amin, kalimitan barangay. Mm. Mhm. Hindi siya yung mismong kamag-anak ng ano. Kasi pag yung suicidal na ganun po, nababanggit talaga sa barangay. Mm. O kaya na sa mga BHW. Pero just in case pong magkaroon ng ganun at
talagang number lang namin yung alam mo, hindi Mm. naman po kami tumatanggi sa responde. Pero doon sa bahay, halimbawa, yung hindi natatawag, kumbaga, yung buong pamilya, ah, although maaaring sa mga mental ano po ito, no? Ano kaya ang pinakamagandang paraan para yung parang nakakitaan na ng kakaiba? Ano ang kailangan bang kausapin, laging gano'n, o halimbawa kagaya nung nangyari nung sa Amungan, alam na ng nanay eh, pero wala pa rin siyang nagawa. Dahil nga sa hindi niya kakayanin eh, 'di ba? Ano ang kunyari kung sa puwersang pag-uusapan, maski babae ang mahinang nanay, anong puwede niyang magawa dun sa anak niya? Kailangan ba niyang itali yun para hindi magagawa o papaano? Hindi po niya rin kayang itali kasi yun nga po, Oo, actually nakwento po ni Kap oo, yan, eh, sa akin. Hindi talaga magagawa nung ng nanay, magulang oo, kasi nga oo. siyempre medyo may edad na rin po yung Mm, magulang. mm, Pero kung halimbawang, yung sa'kin lang po, mm. halimbawa naman na kayo dun sa barangay niyo po, halimbawa kapitbahay, Oo. parang napaka-imposible kasing walang nakakarinig nung komosyon. Dahil Hmm, dalawa naman po sila yung tao, 'di ba? mm. Kung halimbawa nag-aaway yung mag-ina, tapos nakainom yung tat, 'di ba sabi? Nakainom, Nakainom ng konti. Pero itong binabanggit tahimik natin, sila. hindi kasi gano'n kalalapit ang kapitbahay. So, medyo Okey. Ang malayo. binanggit ko Oo, nga, yung unang natakbuhan, na kapitbahay, siguro more or less mga 20 to 25 meters. Medyo may kalayuan na rin medyo may siguro. kalayuan pero kung halimbawa pong ako yung kapitbahay, dahil siyempre Yun nga sinasabi natin dito, Sir Glenn. kailangan pa Hmm, rin nila Nakaresponde ang mm, kapitbahay, mm, tumugon doon sa tawag ng mm, tulong. Ang tanong, siyempre yung kapitbahay, kahit na dumating doon sa senaryo na nakabigti na, mm. hindi din siyempre niya alam yung kanyang Gagawin, dapat gawin, gawin. unang gawin. Mm, Kasi ang gagawin nito, tatawag din ng barangay. mm. Ang sinasabi nga kasi natin, sayang yung mga minuto Na lumipas. na lumipas. Oo. Kaya kung maalam ang bawat isa, hindi man barangay o anumang ahensya, doon pa lamang sa lugar natin, pamilya, kapitbahay, Yung kung sino yung may kakayanan ng magbaba, mas malaki ang mas chance mabilis. na Oo. makasurvive. Okay. Pero doon kaya nga kahit although napag-usapan na natin kanina, yung bang halimbawa yung nanay, yung mga kasama sa bahay, hindi kaya na ano, may mga hotline ba kayo, no? May hotline ng barangay CAP, no? Ang nangyari kasi Halimbawa sa atin, kunyari yung nanay, kasi alam na niya, hindi ba siya agad tumawag, parang gano'n? May ang mga telepono. hotline kasi natin dito, Sir Glenn, cellphone number din eh. Mm. Mm. Sana makapag-create talaga tayo, no, Oo, ma-localize ganun. natin na Halimbawa yung halimbawa nanay. ang hotline number din kasi Oh, ng Eldream 11 numero eh. oo. Tama? Sana makapag-create tayo na ang halimbawa ang idadial lang halimbawa 911. Oo, yung parang sa 5 minutes ano na Oo, yung yung police ano. halimbawa idadial mo lang sa'yo 111, mas mabilis. Kasi Mm. pag natataranta ka, hindi mo nga halos makalabit yung cellphone Oo. mo. Oo. may actually nakaano po 'yan. Isa po 'yan sa priority ni Ma'am, ni Mayora, na Mm. sa amin po sa Eldream is ipu-put up yung command center. Mm. Isa Mhm. po 'yan sa nakaangkla, yung parang localized na 911. Yun. Aside Yun po lang, doon yun sa lang ang mga tatawagan. CCTV, Pak, opo. yun Siguro na. tatlong Pwede bang number. 1 na lang, no? Kahit hindi na tatlo, kahit 1. Kasi madaling ano. Mas madaling, Kasi ang mas ano ko, madaling i-dial. ang ano ko diyan, Kap, sabi ko nakakapanghinayang na alam na ng nanay yung gagawin ng anak, hindi tumawag muna sa barangay. Para at least nakapag-responde pa kayo, hindi pa nangyayari yung ano, yung Mahirap na nating ikalkula kung ano talaga ang nangyari during the time. mm. Maaring tumawag. Ang tanong kasi, kung nakatawag na, gaano katagal nakapag-responde din Okay. yung natawagan. Mm. Lalo tigit sa lahat ang barangay naman kasi, minsan nagkakasabay-sabay ang insidente sa barangay. Minsan ako mismo, pag tumawag ako, may tumawag sa akin para i-respond naman. Ay sasagot sa akin ng mga barangay tanod. Sige po, isusunod namin yan kasi nandito kami, may aksidente. Mm. Alam naman natin sa bawat barangay, marami na yung 5-6 na naka-duty lalo't sa gabi. Mm. Pero So talagang kaya nga ang focus talaga natin dito sa usapin, hindi lamang doon sa mga lehitimong ahensya na mga first responder, kung barangay, sino. ma-educate kung paano tayo nagbibigay ng mga guidelines o awareness sa ating mga constituent. Sana ito mabigyan din ng pansin.
na Tama, may tama. siguro assignment ito ni Sir Glenn din lang o Mm. hindi lang si Sir Glenn dahil siya talaga ang ating Mm. lehitimong rescuer dito sa bayan ng iba na magbigay ng guidelines ang mga hakbangin katulad ito, mga hakbangin ukol sa pagresponde ng insidente ng Ng pagbibigti. Oo. Ng Hopefully sana meron. Oo, wag Si- nang pagbigti kasi Parang- pagpatiwala Oo, yung hindi na- kasi pag suicide baka mamaya ang ginamit sa Oo. suicide paglalason eh, oo. 'di ba? Ako kasi naman kaya Pagbibig- nakapokus ako sa dapat pagbibigti dahil sa parang ambungan. specific na. Oo, yung binabanggit natin na suicide ay pagbibigti yan. Mm. Yung 5 na Yung yun. mga Sa amungan. Ayun. So ang nice nating tukuyin bigyan pansin dito Kap Richard. Kaya natin pinag-uusapan ngayon to, binigay natin yung buong programa natin. Mabigyan ng kamalayan ng ating mga kababayan na yung ganitong mga pangyayari, alam natin na personal yan sa tao na gagawa. Pero sabi nga natin, it takes a community to protect a person. No? Kung sinasabi nga natin, it takes a village to protect a child. No? Ito rin naman, it takes a community to protect kung sino man yung ano. So, ibig sabihin, dito naman, na ipaliwanag na ni Sir Glenn, mga katropa, kapinalig, no? May naisip ba tayo sa sanggunian na parang measure sakbang, no? Na maaring magpahupa o hindi man mag-mitigate ng epekto nitong mga kasong ganito. Meron ba kayong naiisip lalo sa public safety sa liga na maaring gawin nating programa Sa atin, o Sec, pamamagitan ng ordinansa? bilang tayo ay gumagawa na sa legislatura, Mm. no? Isa sa napag-usapan natin during the session natin nung kahapon Mm. ay bisitahin muli yung ating mental health ordinance, Okay, no? oo. Na alam ko ang author nun is si Si SB former Kagawad Jesse Chaure. Oo. Na baka meron pang mga maidadagdag pa tayo na pwedeng maging interventions Mm. na mas lalong mapainting natin yung campaign natin comes in mental health awareness. Mm. Kasi nowadays mental health awareness is not a joke na eh. Hindi na biro na or kasi minsan dati sinasabi, nag-iinarte lang yan, medyo ano lang yan, kulang lang sa pansin. Pero nakikita naman natin ngayon na iba na talaga yung environment and very sensitive na tayo pagdating sa mga ganyang bagay. Kaya siguro, bisitahin ulit natin yung mental health ordinance natin na baka makapag-put up tayo ng isang center for rehabilitation para sa mga tao na nakaka-experience or kailangan ng medical attention pagdating sa mental health at magkaroon ng specific na tao, mga psychometricians, psychologists na pwedeng kumausap Yung mga and even yung kahapon yung binabanggit mo, parang parang psychiatrist Oo. yata yon. Oo. Psychiatrist yata, ano? kasi Oo. kailangan lang naman ng mga taong na ganyan. Ako, I am not ashamed na Mayroon kayong meron kaso. ako 2011, I've been diagnosed with major depressive disorder during my college days. But until now, I experience pa rin pasulpot-sulpot. Ang sabi nga dun sa session natin ang kailangan lang naman ng kagaya namin ng mga May outlet. experience ng ganun is magkaroon ng outlet, Oo. magkaroon ng kausap dahil nowadays naman aminin natin, we are into technology na talaga. Hook up na tayo sa technology. Wala na yung dating traditional na magsasama-sama kayo sa isang lamesa, mag-uusap-usap. Pansinin ninyo, pag kumakain kayo sa isang bahay or kumakain kayo sa bahay, lahat nakahawak sa cellphone. Minsan, nanonood ng TV. Wala nang interventions eh. Wala na yung personal connections. Ayun. Yun ang kailangan ng isang tao na nakakaranas. Yun ng nga, ganun. naisip ko nga, sabi ko buhayin natin yung barkadahan sa barangay. Di ba Yes, nung yes. araw, ang gaganda yung mga magkakabarkada, yung tropa-tropa. Parang lumalakas kaya kanina pinag-uusapan namin mga kababayan, yung KKK, no? Kamustahang kapitbahayan kabarangay. Yung mga ganon. Kasi parang yung support system nandoon eh. Diba? Ang sino bang support system natin? Pamilya, kaibigan, katropa. Siguro kung mayroon tayong magagawa sa social welfare, na kung paano gagawin diyan, Actually, mas malaking bagay yan. Actually, nakikita ko nga rin yung mga insidente ngayon na mass shooting sa mga eskwelahan. That may psychological rin ho yun eh. May psychological effect din sa or mayroong Factors na may doon na bakit sinong elementary high school na minor de edad na gagawa ng ganun na
Gaya nga nung napanood ko kanina isa sa tinitignan nilang factor doon sa bakit na-commit ng mga bata na yun, yung incident na yun is dahil nahikayat sila sa isang video game. Ayun. Oo. Isipin mo yun, video game lang yun ha. Pero ang laki ng impact sa kanila, Oo. nakagawa sila ng Yung- ganong krimen, na Yung nakapatay impact niya sila. is immeasurable, no? Oo, kasi doon sa investigation doon sa napanood kong news, same yung may t-shirt sila Mm-mm. Yung t-shirt na or yung t-shirt na nakita doon sa mass shooting sa Amerika, yun din yung suot ng isang So, yung influence. Oo, yung influence. So Mm. hindi natin yung technology talaga ngayon medyo siguro hindi hindi masama yung technology, pero yung paggamit, yung way na ginagamit ng ibang tao to Yung influence. application. Yes, Yeah, to the application. influence some Oo. people na gumawa to commit crimes nandoon. Kaya meron pa ring psychological effect or factors na nangyari doon. Kaya nasabi ko, pwede nating i-revisit yung ating Mental health. mental health ordinance at magkaroon Baka ng makatulong para i-address yung problema yung kinababahala ng sanggunian ngayon. Hindi lang si Cap Correct. Richard ang nababahala ngayon eh. Pati yung buong bayan nababahala dahil sa hindi biro, no? Hindi na maliit na kaso. At Yung- remember, Sek, yung Mm. last na SOMA ng ating mahal na mayor, in-emphasize din niya doon yung mental health Mm-mm. Oo, gusto rin niya ng isa sa agenda rin ng ating mahal na mayor na magkaroon din talaga tayo ng mas malaking Mas program. malawak. Mas malawak na program programa. incomes in mental health. Kaya nga Hindi, kanyang ang programa totoo- mental health tsaka youth empowerment. Hindi, ang totoo nga niyan, mamayang hapon, may pa-meeting si Mayor sa aming mga punong barangay Mm-mm. para pag-usapan yung Mm. mga hakbangin para sa seguridad ng ating mga kabataan, ng mga pero- estudyante. Kung di ako nagkakamali, baka kasama din namin ang DepEd. Yes. Para Dito kasama- nakasentro din talaga ngayon, ang nakikita natin, ang ating buting mayor talagang alam kung ano yung Kasi pang may prioridad. yung mga nagpapaaral pa yan eh. Ako Opo. nagpapaaral pa ako ng apo eh, kaya Mm. na lahat tayo involved. Pero babalikan natin 'yan. Pati na yung pati yung ating tamang pagresponde. Kasi kanina tungkol sa suicide, ngayon hindi pa natin pakakawalan, Sir Glenn. Kasi siyempre may kahalintulad din mga kaso naman na kanilang tinutugunan 'yan. Mga kapinalig at mga listeners ng Iba Maabig Ka, wag ko kayong aalis sa aming pagbabalik. Pag-uusapan ho namin ano naman yung mga protocols, no? Na pagdating sa ganyan, kasi importante yung pagliligtas uli ng buhay, no? Pag nangyari po yung mga kagaya nung nangyari po sa Tacloban City. Makalipas ang ilang paalala. Hindi, Ang araw ng magiging palitan ay tuwing Webes lamang at mayroong nakalaang oras lamang bawat barangay. Sa araw at oras na ito, maaring magdala ng mga ipapapalit na plastics. Ang mga maipapapalit ay may kaakibat na credit points. At ang mga credit points na ito ay maaaring magamit sa pagbili ng mga goods. Narito ang mga kaakibat na puntos sa bawat kilo ng plastic na maipapapalit. Plastic bottles, clear at colored, 10 points per kilogram. Ang ating mga cup and rings ay 50 points per kilogram. Para naman sa mga plastic bag, ang sando bag at sachet ay 100 points per kilogram. Para naman sa mga plastic containers, ang clear ay 10 points per kilogram. Ang colored naman ay 5 points per kilogram. Para naman sa mga plastic utensils tulad ng spoon, fork, at knife ay 10 points per kilogram. Tandaan, ang minimum na kilo na maaaring maipapalit ay 3 kilograms. Ang kilong mas mababa rito ay hindi pa maaaring magamit. Kaya ngayon pa lamang, magsimula na tayong mag-ipon, Ibanyans. Dahil tandaan, Tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. At mayroong nakalaang oras lamang bawat barangay. Sa araw at oras na ito, maaring magdala ng mga ipapapalit na plastics. Ang mga maipapapalit ay may kaakibat na credit points. At ang mga credit points na ito ay maaaring magamit sa pagbili ng mga goods. Mabuhay Ibanyans! Ngayon ay ipapakita na namin ang magiging sistema ng palitan ng ating incentive program. Sa bawat barangay ay magkakaroon ng designated area kung saan maaaring dalhin ang mga naipong plastik.
Ipatatala sa ating record desk ang pangalan, uri, at dami ng plastik na inyong dadalhin. Ito ay upang mamonitor ang inyong mga naiipon at nagamit na credit points. Magbibigay din tayo ng stub na magsisilbi ninyong kopya. Paalala, 3 kilo ang minimum na pwedeng ipapalit. Matapos magpatala, maaari nang magpapalit ng goods ayon sa kaakibat na puntos nito. Maaari rin namang hindi ito gamitin at ipunin pansamantala. O di ba? Walang kahirap-hirap. Kaya tara na, tambayan na. Sama-sama tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. Ayan, nagbabalik po ang ating palatuntunan, mga kaibigan, ang kapihan sa Sangguniang Over Iba Maabig ka. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, mga kapinalig, mga kababayan, Secretary Noli Basul, siyempre, Kapitan Richard Redondo, at Kagawad Raydag Villamin Jr. Of course, ang ating napaka mabilis, kung umaksyon mabilis, gwapong-gwapo, Sir Glenn Bueno ng Ildream Iba. Ayan. Kanina ho, naiwanan natin, na pinag-uusapan ho natin yung una, binigyan din natin ng mahabang oras po ang problema po doon sa tamang pagkilos natin kapag mayroong mga biktima ng pagpapatiwakal, no? At sa dulo ng ating usapan ay ating natalakay yung mga insidente ho ng pamamaril sa sa mga paaralan, no? At syempre sabi nga kanina nabanggit ko, if it takes a village to raise a child, it will also take a community to protect a child, no? So ngayon, alam natin kung ano na ho nangyari at kung gaano kasigasig si Kapitan kanina, no? At nakikita natin yung kanyang very passionate siya para talagang malaman dahil siyempre public servant ho si Kapitan Redondo at dating kapitan na rin po si Kagawad Raydag. So alam nila yung buhay ay napakahalaga, lalo na yung mga biktima ay mga butante pa yata. Mga supporter nila. Light Naipasok mo pa yun? Alam mo, Sek, bilang punong barangay, kahit na nababawasan yung mga hindi botante sa barangay, basta nangyari sa barangay mo, Kahit hindi taga doon. kahit na hindi taga doon, cargo mo na yun concern mo na yun Okay. Basta na within your jurisdiction. yeah, okay. Na-imagine ko yung nangyari sa Tacloban, no? Na biglang mayroon na maril. Siyempre magpapanik lahat no? Magpapanik lahat yung mga nakarinig ng putok Kung kayo ang principal noon ng school na yon, ano ang dapat unang gagawin? Kung kayo ang teacher, principal na nandoon, ano ang dapat gawin ng teacher, ng principal at ng mga estudyante kapag mayroong ganong mga shooting incident, Sir Glenn? Para mapigilan yon. pang prevention. Siyempre disaster risk Sabi nga kaya ngayong opisina niya risk reduction Mabawasan yung panganib. Oo. Actually, Sec, SB Redag, ang DepEd po, meron nung time na parang grade 10 or grade 9 yung isang bata na dito po yung sa may Jasmag sa Bangan Talingan na in-invite ako na mag-talk during nung nila parang camping yata. Okay. Ano yung i-discuss ko, sabi ko? Yung tungkol sa disaster, sir.
meron ka bang Mm. may bibigay sa akin na Topic. presentation Mm, o mm, topic? mm, mm. Sir, meron, sabi niya gano'n. Yung birth manual. Mhm. Ano yun? Sabi ko. Ano po yun ng DepEd? Sige, pahingi ako ng soft copy. Ay, wala, Module sir. yun Sabi siguro, ko. oo. Binigay niya akong pamphlets. Birth manual po talaga. Actually, it was Anong ibig version. sabihin ng BERT? Batang Empowered, Resilient, or Oo, okay. yung ganun po. BERC. Oo. Ngayon, nung dahil hard copy po yung Mm. binigay niya, sinearch ko na lang online. Mm, okay. Meron ako nakuha. Mm. Actually, naka folder siya. Isang folder po siya. May naka PDF at may presentation. Actually, ito po yun. Dala-dala pala. Yun kami talagang Meron niyo. nakahanda Kita ba? sa Diyan? taong laging handa. Meron po kasi anong dapat gawin Yun, kapag kapag may panganib may ng sa karahasan, violent intruder. Okay, sama na yan. Meron. Mm, mm, mm. Mm. Hindi Okay. po bago. Mm, mm, mm. Hindi po siya bago. So mayroon ng ano pala, nakahandang mga Meron na. hakbang. Okay, oo. Okay. Kaya parang kung titignan niyo po, ano ba yung mga dapat gawin? Sabi, magsagawa ng lockdown. Ikandado ang lahat ng pinto at bintana. Mm, mm, Gamitin ang mga kagamitan sa silid-aralan bilang pangharap. mm, Siguro, harap. Lamesa, yung harang sa pinto. Patayin ang ilaw at radyo. Radio. Ilagay sa silent mode ang mga cellphone. Tapos, imbis na the cover and hold, gawin ang drop, cover, and hide. mm, Mm. Tapos, meron po hindi siya bag. mm, mm. Mayroon na pala yan. Mhm. Tapos po nakalagay, manatiling kalmado. Agad na tumawag sa emergency hotline Okay. para ipaalam ang saan kinaukulan ng sitwasyon. Pag dumating na ang pulis, sundin lang ang kailang iutos. Huwag lalabas kapag hindi pa nagbibigay ng Nung hudyat ang ng kaligtasan ang kinaukulan. Ay, Tama. Meron po. tama yung ginawa Meron. ng estudyante na nagligtas, no? Opo, yung Parang ginaraan ng- siguro alam niya, narinig niya yung ganyan dahil isinara niya yung pinto eh. Opo. Pero Pero sa- tinamaan ba siya ng bala? Sa pintuan, Tumagos? tumagos siguro kasi naisara niya eh. At hindi nakapasok May yung tama. yung si Namatay yata. Actually nga, Chris sige, Lawrence Fabian, oo. kaka-research ko lang ngayon, Oo. yung ang sabi ng PNP, ito Mm. resource person ng PNP and international authorities enforce the survival framework of individuals caught in an active shooter or active mass shooting scenario. Mm-mm. Ang nakalagay dito, run, hide, fight. Ayun. No, May run, fight. may fight eh. Run or evacuate if Ito naman po sa yan. safe na ano. Active shooter Yan, tips. active shooting. Ito naman po yun. Mm. Yung active shooter tips. Oh, na- ang sabi niya, run, evacuate. Ibig sabihin, tumakbo ka, pumunta ka, or humanap ka ng Mm. safe place na hindi ka matutunton, hide, magtago ka, Tago. isa tama nga, silent mo yung phone mo, Mm. at huwag kang mag-create ng ingay. Kung pwede mong ibarkadahan yung pintuan, barkadahan mo. Then, yung last scenario is fight. Fight. Pag wala ka Mm. ng choice. Ayun. Pag wala ka ng choice talaga, kunwari, nandyan na sa harapan mo yung shooter, Mm-mm. fight for your life na. Ganun na ang Sa mangyayari. palagay ko, hindi lamang sa ano yan, sa mga paaralan, maski sa barangay hall yan. No? kahit saan Maski naman, sa Sek, barangay hall yan, may biglang nakapasok doon Kahit sa trabaho. kahit sa trabaho. Isipin mo nga, Sex, Mm. ewan ko sa Australia yata yon Mm. yung mass shooting doon, sa park nangyari. Park mismo, doon Mm. nagkaroon ng mass shooting. Kaya kahit saan pwedeng mangyari. Magagamit yung ano na yan, ng template na yan, no? Meron na Mm. pala Yes, sir. Opo. sa galing Pero- DepEd. Yes Oo. po. DepEd po yan. Kaya actually may video presentation yan. Mm. Nung time po siguro, parang last year hanggang early this year, Opo. na nagkakandak po kami Okay. ng orientation sa school. Kasama yan. Kasama po yan sa ginagawa namin. Okay. So, yan talaga pinapaliwanag sa mga estudyante yan. Estudyante, Oh, guro, Siguro mas maganda maging project natin na yung pagpuproduce ng ganyan, pwede nating Alam- anuhin, no? meron po yan. Yung production ba ng mga ganyang Tarpaulin materials, di ba? Na kung Pwede anong rin dapat tarpaulin. gawin. Kasi sa tingin ko, mukhang alam yung batang yan, yung si Chris Lawrence Fabian, yung tungkol sa bagay niya. Kasi ang ginawa niya, parang siya yung naging savior nung ano Yes eh. po, nung Nung mga klase. isang klase. Kasi di ba nangyari, yung dalawang minor de edad, lahat ng madaanan nilang kwarto, pinuputukan ng through So, ngayon, nung nalaman nung Chris Lawrence na na papuputukan o kaya papasukin sila, isinara niya yung
pinto, Buwan na. mukhang doon sa pinto Tumagos. tumagos. Ako nagtataka ako Sek kung paano nila nakuha or paano sila nagkaroon ng baril eh. Baka hindi kaya galing yun sa pamilya rin nila. Hindi, lumalabas ngayon doon sa we're speaking about Tacloban City, Yes, no? orders. Yung tiyahin na policewoman. Ah. Kaya yun ngayon parang suspended na yata So, yun. may possibility na may criminal liability. Mayroon. Meron Di ba po. sinasabi nila yung Service Juvenile Justice Welfare Act, ang 15 taon. Mahigit. Ibig sabihin, pinag-usapan namin, ano ba yung mahigit? Yung birthday mo yun, 15 ka, kinabukasan, more than 15 ka na. Di ba? Kaya ang sinasabing walang criminal liability, yung 15 years old and below. Kaya 15 ko ngayon, hanggang pababa, walang criminal Kasi responsibility. natanong ko yan, Sek, kasi dito sa atin sa bayan ng Iba, kung may ordinansa tayo na pinagbabawal, which is national law naman, na pinagbabawal natin yung pagmamaneho ng minor de edad Yes, so ng either kotse or motor. lahat na- ng bihikulo. Lahat ng bihikulo na kapag ikaw ay nahuli, ang may liability is yung magulang. Magulang. Oo. Kasi as if you neglect or you allowed. Yes, Oo. neglect ng magulang. Kasi talagang Kundi nga ako nagkakamali, child abuse yata ang possible. Possible. May ganun na ano. Kaya natanong ko yun Sek, lalo na ngayon, lalo na yan, that is talaga criminal yan eh. Criminal act yun eh. So talaga meron liability Siya rin pa yung nga ganun. daw po yung Mm. maraming naparil. Kasi yung isa, sabi sa balita, nag-warning shot lang daw. siya. Yung may 30 yung 15 taon. Yes Yung po. may hawak na revolver yung 38. revolver. Pero yung palang mas matindi, yung 14 years old. At- Yun ang may tiyahin na Take pulis. note Sek, hindi yun yung first incident ha. Meron pa sa Cavite ba yun? Yung pinagsasaksak naman niya yung Oo, stabbing incident. Stabbing incident Magkakasunod din. yan. Magkakasunod. Diba? oo. And- Meron na naman po yata. Yung sa Negros naman. Tapos, Yung si nanay naman niya yata, something like that. talagang ako I am convinced na talagang mental health dahil Yes. yung doon sa Maraming initial variety report, of factors yan. No? yung kaya daw niya sinaksak yung kanyang mga kaklase dahil binuli daw siya. May lumalabas na ganon. May trauma. May trauma. Tsaka yun naman, motivated dun sa isang game application na mayroon. So, yan siguro pag-usapan natin. Kaya this is a continuing discussion sa susunod. Siguro na pag live stream natin, pag-usapan naman natin yung mag-iimbita tayo ng lawyer Yes. para mas may paliwanag. We can also invite Sec yung mental our practitioners. issue, or any Para mental- ipaliwanag ano ba yung mga iba't ibang factors. Kasi ang Mm. sinasabi nga nila, lumalabas ngayon na nagkulang ng mental health services. Sabi nga, yung community support system, wala at marami pang factors na lumalabas. Pero National concern yan, hindi Sec. tayo eksperto doon eh. Eksperto lang tayo sa yung disaster protocol. Hindi, ang preparedness. hirap tanongin si Sir Glenn dyan eh. Baka umaya bugbugin na niya tayo. Tanongin Baka magtaka yung mga kababayan Oo. natin, si Sir Glenn is ang ating Oo. L-Dream. Kasi yung, hindi lang naman natural disaster meron tayo. Oo. Meron din tayo. Ito, Man-made. we considered it's a man-made disaster. Oo. Kaya siya na yung ating inagapan agad. Mm. Baka maagapan pa ng iba. So, yun. So, ayan. Medyo patapos na tayo mga kababayan, no? Maraming salamat po. At kung mayroon na kayong maraming mga comments siguro basahin na lang ng ni Kapitan kasi ito yung may kinalaman. May nag-comment daw po. Anong sinasabi tungkol sa ambulance yata yan, no? Mula kanino yan? Isulat mo yung pangalan? Anong comment dito? Hindi, saan ba? Mga pangalan yan? Akala Si ko. Ate Weng, okay. dating kapitan. May nag-comments. Okay. Kapitana, anong sabi ni Kapitana? Oo, pero mayroon dyan, mga may feedback sila. Anong sabi dyan? Suggest lang. Ano? Oo. Sabi niya? Yung ambulance daw ay okay. So may nakiki-engage yung ating mga listeners natin ngayon patungkol dun sa magiging laman yata lalamanin ng ambulansya kasi kanina pinag-usapan wala pa silang nurse no. I think protocol naman yata sa isang ambulance na dapat may nurse sa loob. Tama ba? Sir? Iba na po yun. Pag may nurse, may doktor, yun yung tamang matawag na ambulansya. Okay. Kasi yung sa amin, Sec, hindi ambulance kasi yung sa Patient transport vehicle. Vehicle. Oo, yun yung Patient transport din po yun sa Oo. Kasi walang pag-ambulance, may kasama kang doktor o kaya. Yun sa Palanginan yung kapitan ako, patient hindi namin tinawag na ambulance patient transport vehicle. PTV nga parang Channel 4 no. Ayan.
Sige po, yung amin pong ipaglilingkod sa inyo mga kapinalig at mga listeners ng Iba Maabig Ka ay sa susunod nating palatuntunan, susunod nating episode ay pag-uusapan natin yung ano naman, mental aspect, ano? At saka yung ah, ano ang mga factors bakit nagaganap itong mga ano, no, at bakit ang mga kabataan ay nasasangkot at bakit ano ang dahilan nagtutulak sa isang kababayan natin para iklian na niya ang kanyang buhay. Nakakalungkot no? Pag-ikli ng buhay yan no? Mabuti na nga lang sinasabi natin dito ay sana kung may magagawa ang komunidad. Kaya kanina ang dami nating nanong idea. Sabi ko siguro buhayin yung talagang yung barkadahan na tunay sa ano kaya nga sabi nga ni Vice Mayor, kailangan siguro yung madalasan natin yung kumustahang kapitbahayan kabarangay, no? So, maaari po nating simulan yan, Kap, hindi ba? Kagaya sa inyo siguro yung laging public gatherings ninyo, parang ang sarap noon. Lagi nagkikita-kita yung mga ano. Kasi yung bang, uy, kumusta ka na? Yung mga salitang gano'n, napakalaking bagay yan, ano? Kung may mga pinagdadaanan. Hindi, ang barangay naman dito sa bayan ng Iba gumawa ng isang resolution na kung saan merong kalinisan day. Ayun. At least once a week or at least May Sabado mga- nga ang May amin mga po fellowship itinalaga. na madalas. Yun ang pinakamagandang venue Oo. na habang kayo nagkakakwentuhan, nagkakamustahan, naglilinis na rin. Yes, oo. Yan, napakasarap balikan yung ano nung araw. Ako naalala ko Bayanihan. nung araw na talagang napakasarap. Yung walang masyadong nababalitan ganyan. Yung nandun pa tayo mga 80s dyan na meron sa probinsya namin, sa lugar namin, nakakagawa ng isang bahay, isang araw lang, nagtutulungan. Yung may gumagawa ng haligi, bayanihan. Bayanihan. Di ba? Mayroong isang araw lang talaga tapos yung bahay, nabubungan, pati yung haligi. Kubo. Mga kubo nagagawa. Di ba? Tapos after ng hapon, nagiinuman ng yung masarap na samahan. Siguro, kasi ngayon ang nakikita ko mga kababayan, lahat tayo kanya-kanya ng buhay, puro kanya-kanyang hawak ng cellphone. Di ba? Parang yung interaction parang nababawasan na. Eh, Siguro, nakaraan nga, Sek, nag-log out lang ang Facebook, nagkagulo ang mundo eh. gulo-gulo. Ayaw na mag-login yung Facebook, ayaw na makapag-send ng message. Ano lang, nagtantrum lang si Meta, ano? Oo, nagkagulo nagkaroon na lang naman ng doon, glitch yung Meta. Alam mo, Hindi, katapusan na. si Telco nga, yung Converge nga na nawalan lang ng signal, na minumura na eh. Pero honestly, Sek, yung nangyari, yung kinabahan din ako, aminin nyo, kinabahan din kayo. No? Sa Facebook. So, sa Facebook, kinabahan ka rin. Mamaya, na hack. Yung unang isipin mo, na hack eh. Ayan. Sige po, amin pong panalangin na sana po ay nabigyan namin ng konting kaalaman siguro o sapat na kaalaman ng ating mga nakikinig, ating mga Ibanyas ngayon sa mga dapat gawin ng mga pinaliwanag po ni Sir Glenn Bueno. Of course, yung napaka-passionate po na desire talaga ni Kapitan Redondo dahil yung lugar niya yung ano Pero first time yata nangyari yung Kap no na sa lugar mo. Sa 7 kaso dito sa iba 5 sa'yo, no? At parang lumalabas yan na diyan sa Amungan talagang maamo. Kasi yun daw ibig sabihin ng Amungan, lugar ng mga maamo. O dapat siguro yung pagiging maamo ay ipadama natin sa ating kapwa para maiwasan na siguro yung ano. So maraming salamat po. Paalam na tayo, Sir Glenn. Maraming salamat sa inyong lagi nandiyan dyan. Ito, savior talaga natin. Pag yung mga panauhin natin ay talagang natatapat na may mga prior commitment. Sir Glenn, nandiyan dyan. Sa bagay, kapitbahay lang natin. No? Madaling tawagin. Kaway-kaway lang. No? So maraming salamat, Sir Glenn. Baka meron kang gustong sabihin pa sa ating mga kababayan. Okay. Sa atin pong mga Ibanyans po, o kaya yung mga bisita po na nadalaw sa iba, kung sakali pong may concern kayo, ito po yung aming hotline number. 0998-452-2002. Ulitin ko po. 0998-452-2002. Yun po yung aming hotline number. Kasi kung minsan po, link yung sinasend sa amin. Okay. Oo. Link Dapat pa talaga. na may sunog o kaya live. Hindi naman po, sa opisina naman po, hindi lang po kami yung nanonood sa Facebook. Kaya nga po kami may hotline para pwede kayo. Mas mainam doon. Oo. Wag yung link. Kasi Link may sunog sa Capitol Park. Oo. Dapat Bukas tawagan pa agad. ako. Oo. Mahina po kasi internet doon. Wala pa po kami sa Oo. ngayon. Oo. Ginagawan pa lang po ng paraan yung aming internet connection. Mm-mm. Kaya kung ano po sana is
tawag na lang. Tawag Tawag. talaga. Mm. So yun po, naibigay na sa inyo ni Sir Glenn at wag yung masyadong seryosohin niyo po yung mga numero yan kasi yung number na yan makapagliligtas ng buhay. Kapitan, ABC. Muli po, dun sa mga nabanggit namin na mga concern po namin, hindi man tama siguro, may mga protocols po ang iba na sinusunod, ipagpaumanhin ninyo, ang nais lang namin po na maipadama ay ganun po kami kaseryoso at ka-concern doon sa mga sitwasyon na nangyayari. Kaya po, ni-encourage din namin na magkaroon po talaga ng isa po sanang pagpupulong na kung saan mas maging malinaw ang mga protocols at mga unang hakbangin na gagawin pagdating po sa mga ganitong insidente. At ganun din, pinapaalalahanan natin ang ating pong mga kabataan, ang 18 years old and below, na meron po tayong discipline hour dito po sa ating bayan ng Iba. Na ito po ay isang prevensyon na makakatulong po talaga upang maiiwas po natin yung ating mga anak. Yung mga magulang, meron na po tayong mga pagkakataon na sabihin ang tunay na dahilan bakit hindi na sila kailangan lumabas ng alas 10 hanggang alas 5 po ng umaga dahil meron po tayong discipline hour. So yun po yung sa aking mga kasamahan po ng barangay. Magandang umaga sa inyo. Nagpapabati rin pala sa yung aking mga kasamahan sa panlalawigan sa mga ABC. Sa Liga ng mga Barangay President, nagpapabati din sila, nakikinig din po sila sa atin dito po sa kapihan natin sa 13 Sangguniang. Muli po, maraming po salamat sa lahat po na nakinig. Palahay, amungan, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, salamat, Kap. At yun nga po, sabi nga po ng ating mga kasama, kapag ho tayo ay nakaranas ng mga ganitong pakiramdam at kayo ay kailangan ng kausap, ay maaari po kayo makipag-ugnayan sa ating MSWDO dito sa munisipyo at para magkaroon ho ng interventions between sa mga pamilya na nagkakaroon ng ganitong senaryo. At gaya nga ho ng sabi ho natin, hindi masama ang pagbo-voice out ng inyong pakiramdam at kung tayo ay kailangan ng may kausap ay dapat humanap tayo ng kausap at yung mga tao na lumalapit sa atin na ganyan ay wag nating pag-isipan ng kung ano at kailangan lang naman yan is mga kausap lang talaga. Yes. No, at sana ho ay maging maayos po tayong lahat dito po sa bayan ng Iba at yun nga ho, binabati ho natin yung ating mahal na Mayor Irene Maniquis Binan at sa ating Vice Mayor at syempre ho yung mga kasama natin Ayun nga, yun, nakalimutan Baka na natin. magtampo. Oo, Baka magtampo. si SB Marge. si Ate Margie. Margie, Yan. Kuya Ma'am Car, Eds, SB Kuya Eds. Car, SB Eds, SB Badong, Ayun, Redondo, yung, ang iyong tatay baka yung- mapalo ka. Makalimutan mo yung tatay ko. At syempre, Carlos Miguel. Carlos Miguel Villamin, si EJ Falurin, Si AJ. Anong Si dito? Paolo Portin. Mag-out Si Paolo Portin. Boss E. Yun. Boss E, maitim, ngunit mabuti ang damdamin. Magtatampo sa atin yung Sana ating naman. si Boss Edgar Payumo. Yun sa lahat ho ng mga kawani at empleyado ng ating Ng, munisipyo ay sana maging ligtas po tayo. At muli, ito po ang inyong lingkod, SB Raydag Villamin Jr. Ayan, at sabi nga ni SB Raydag, kung gusto nyo naghahanap kayo ng kakwentuhan, makikapi kayo. Oo. Makikapi dito sa kapihan sa Yes, Sanggunian. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay mga kababayan, mga kaibigan. Sa pangalan po ni Sir Jack Rosete, ang ating overall production. Yun! Yan, no? Engineer. At hindi, ganun na rin yun eh. naman. Sabi nga ang tawag nga raw ngayon sa gardener is landscape production engineer. Diba? O, engineer yun. O dito engineer din, no. Sa Pinaganda pangalan mo ni si Archie Panganiban ba? O Don Archie Panganiban ng ating production staff. At of course si Sir Mac Ibay. Yun. Yan. Yun, no? At syempre yung ating makeup artist yan. Ang ganda na rin natin. Oo, Dapat ang so- tawag yan, hindi na makeup artist. Oh. Face engineer. Yes, okay Face lang. Oo. Face Landscape, engineer. oo. Mahirap Yeah. naman, face Si, landscaper. Si Ina Gutierrez. Si Ina. Ayan, oo. Face At of landscaper. course sa ating new production staff, ang ating newscaster si Aljon Medina. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. No? Kami po ay humuhugot sa inyo ng lakas. Kaya naman ay masigasigo kaming naglilingkod sa inyo sa ating palatuntunan. Sabi nga kung kayo naghahanap ng kausap, meron kayong mga gustong pag-usapan, sabi niya, ating yan talakayin at pag-usapan. Dito lamang sa Kapihan sa Sanggunian.
Mabuhay, Ibanyans! All over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio natin. Your friend radio. Bridging the entire archipelago. Radio natin. Your friend radio. Your friend, your radio. Radio natin. Your friend radio. Bridging the entire archipelago. Radio natin. Your friend radio. Your friend, your radio. Radio natin. Mula sa GIPC Gaming and Amusement Center, at machineries. Tara na! At siguradong mga hinahanap mo ay narito sa MCC. MCC Grower Agri-Trading. Meron silang hand tractors or kuliglig, makinang pambukid at mandaga, water pumps, grass cutter, knapsack sprayer at marami pang iba. Kaya punta na sa MCC. MCC Grower Agri-Trading. Matatagpuan sa Purok 2, Batunlapok, Botolan, Zambales near Triangle. Contact number 0998-493-1748. MCC Grower Agri-Trading. MCC Grower Agri-Trading. Arcega Hardware para sa presyong abot kaya, pang construction, mapabahay o mapagusali at marami pang iba. Madaling makita sa National Road, Palanginan, Iba, Zambales. Maayos na serbisyo, mababa ang presyo. Arcega Hardware for all types of construction services. Dito, kumpleto na lahat. Arcega Hardware. O paano? Welcome ka dito. Arcega Hardware, National Road, Palanginan, Iba, Zambales. Fantasy Hotel and Beach Resort, a place where you can enjoy and relax while watching the sunset. Spend the night at their spacious rooms. Take a refreshing dip by the sea or by the pool. Dine in at their air-conditioned resto and order Filipino or foreign dishes. Celebrate special occasions at the Pavilion. Good for 250 to 300 person. Function room is overlooking the view of the pool while having meeting or seminar. And go unwind in their chilled bars with ice cold beers, liquors, cocktails along with your favorite appetizer. They also have a wellness spa with facial and massage, Ventosa and detox. Fantasy Hotel and Beach Resort is located at Lipay Dingin, Panibuatan, Iba, Zambales. With contact number 0916-464-6685 and 0919-864-6259. Visit www.fantasybeachresort.com or Facebook page Fantasy Hotel and Beach Resort.
Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Sur. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tae. Pinainom ko na po ng loperamide, yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag. Wow, galing. Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, suswiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang